naiinig dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang... Hello po ulit. Ito po si Erico, admin ng Anxiety and Panic Attack Support Group Philippines. Opo, video 6 na po tayo. Ayan po, maliwanag po. Para hindi na po kayo malito po kung nasaan yung video 1, video 2, video 3. Actually po, sa video 5 po, sinabi ko na po na yun na po ang last na video ko. Pero sa dami po na nakikita ko sa post natin at sa nag-uusapan, sa tinatanong po sa akin, napakadami po. Yung nararamdaman po nila ay hindi po talaga yun galing sa anxiety. Kaya po ang topic po natin dito ay yung heart palpitation, yung malakas ang tibok ng puso, yung hyperventilation, yung nahihirapan huminga, at yung tungkol sa acid reflux, GERD or GERD. Pero bago po tayo pumunta doon, gusto ko lang po sabihin na lahat po ng nararamdaman po ninyo ay dapat po tanongin niyo muna ang inyong sarili. Kasi halos araw-araw po, no, nakikita natin o nararamdaman po ninyo, may mga nagreklamo or dumadaing po, masakit daw po dito, masakit ang dito, masakit dyan. Pero saan po nanggaling yun? Tanungin niyo po ang sarili niyo, ano po ba ang ginawa po ninyo? Kayo po ba natulog ng maaga? Natulog po ba kayo o nagpuwet kayo o natulog kayo ng 8 to 9 hours araw-araw, walang palya? May kinain po ba kayong bawal? Meron po ba kayong ininom na bawal? Kayo po ba'y na-stress o nag-overthinking? Yan po ang dapat nyong tanungin pag meron po kayong naramdaman. Tandaan nyo po, hindi po kayo kakalapitin ng inyong anxiety at ng inyong acid reflux kung wala po kayong ginawa. Kaya binabalaan ko lang po rito yung mga mahilig pong maglaro ng mga games, especially po ang Mobile Legends. Napakalakas po yan ng impact ng stress sa katawan ng tao. So, ito na po yung sinasabi ng heart palpitation at saka yung hyperventilation, yung nahihirapan huminga. Ako po, naranasan ko po yan nung ako po may anxiety at malakas ang anxiety ko dati. 2 weeks po hindi ako makahinga at nahihirapan po akong huminga. Yung heart palpitation din po, malakas po, halos naririnig ko na, akala ko nga po yung puso ko ay nakadikit na sa tenga. Lalo na po pag ako'y nakahiga, lumalakas po siya. Kaya nga po, nag-worried ako na baka atakihin ako sa puso kasi nga, ang bilis niya eh. No? Pero, wag po kayo mag-alala. Tingnan niyo nga po yung mga nagsiswimming po sa malayong lugar po, no? Yung nagsiswimming po talaga sa dagat na may mga contis pa po. Ang lakas po ng tibok ng puso nila pero hindi po humihinto. So, wag po kayong mag-alala. Ang heart palpitation po at yung hyperventilation o yung nahihirapan huminga, yan po ang pinaka-worst at scary na sintomas po ng anxiety at ng acid reflux. So, iniisip natin, pag lumalakas ang ating puso, iniisip natin na baka tayo ma-heart attack. Pangalawa, mas lalo na pong iniisip natin na hindi tayo makahinga o nahihirapan tayong huminga, baka tayo ma-heart attack. Yan po
Yan po ang ating iniisip at yung natatakot po tayo. So, wag po tayong matakot. No? Ang anxiety po, sinabi ko na nga po sa video, wala pong namatay sa anxiety at wala pa pong namatay sa panic attack at lalong wala pa pong namatay sa acid reflux. So, yung heart palpitation po, ang sintomas po niyan saan nanggagaling? Pag kayo po ay stress. Stress na stress po kayo, kakalabitin po kayo sa puso, heart palpitation. Mas lalong worse po yun pag kayo ay stress na stress. Yung hyperventilation naman po o yung nahihirapan huminga, gawa po yan ng anxiety din, no? Anxiety din po yan. Yung po ba na hindi nababalance ang inyong carbon dioxide at yung inyong oxygen po. Halimbawa po, ito po, ang tip ko po sa inyo, no? Kasi po hindi natin napapansin ito. Kaya kung bakit tayo nagkakaroon ng hyperventilation o hinihirapan huminga. Pag ang isang bagay po, halimbawa, nandito po ako ngayon, nakaupo ako, o may ginagawa po ako, nakaramdam po ako ng, tapos po, no, yung breathing ko po, no, yung paghinga ko po, normal po yan, di ba? Inhale, exhale, di ba? Normal po yan, normal. Hindi natin nakikita o hindi natin nararamdaman, pero humihinga tayo, tsaka bumubuga po tayo. Pero pag meron po tayong naramdaman, o may kalabit po, naiiba po ang ating breathing. Na-unbalance po siya. Kasi nga, meron kang naiisip. Tapos po ang breathing na yun, nagiging intake lang po tayo ng intake ng oxygen. Kasi nga, yung takot natin. Sa nararamdaman natin. Kaya po, lahat lang na nakukuha natin ay oxygen. At bihira tayong nag-exhale. Kasi nga po, parang yung takot natin. Kaya nawawala yung balance, no? Nawawala yung carbon dioxide. Kasi pag inhale natin, tapos papasok po yung sa ating katawan, yung oxygen, lalabas na po yung sa ilong ulit natin as carbon dioxide. Kasi po, nai-imbalance po siya. Kaya tayo ay nagkakaroon ng hyperventilation or nahihirapan tayong huminga. Kaya nga po, hindi natin nalalaman yan kasi nga bigla pong tumarating yung kalabit, tapos magkakaroon tayo ng freeze moment, no? Iisipin po yun kung ano nararamdaman, then matatakot, tapos yung kanyang breathing po, yung paghinga po niya, hindi na po normal. Lagi po minsan sa dibdib po nanggagaling Ganun So, iba na. At mas mabilis po. So, hindi po nagbabalance yung oxygen at saka yung carbon dioxide. Nawawala ang carbon dioxide. Kaya minsan, tayo ay nangihina at yung sinasabi nga na nahihirapang huminga. Minsan po, tumatagal po yan ng 2 linggo. Sa akin po 2 linggo, sa ibang members po 1 buwan. Kasi the more na ito ay iniisip mo at the more na ito ay ninanamnam mo at iniisip, no, at nag-worried ka, hindi po siya aalis. Kaya dedmahin lang po ninyo. Or yung sa video 2 po, kailangan niyo po ang breathing exercise. Sabi nga ang hirap nang huminga. Nahihirapan na nga akong huminga tapos mag-ano pa ako, breathing exercise pa ako, yung inhale, exhale. Mali po. Pag ginawa niyo po yun, mas lalo po kayong magiginhawaan po. No? Kaya nga po sinasabi ko po sa mga member po na gawin niyo bang habit ang breathing exercise, yung inhale, exhale,
Gawin niyo po yan kahit wala kayong ginagawa o wala kayong sumpong, wala pong kalabit. Gawin niyo po yan ng kahit nga 3 beses sa isang araw or 5 times sa 5 beses sa isang araw, no? Kasi po magiging habit na po ninyo yan. Pag meron kayong naramdaman, maiisip ko agad ang breathing exercise po. Yan po ang pampakalma na hindi na kailangan uminom ng gamot. Magka-calm down po lahat, pati yung inyong blood pressure, makakalma po. No? Ngayon naman po, basta po yung hyperventilation po at saka yung heart palpitation po. Yung heart palpitation po is due to stress yan. Kaya normal po yan sa may anxiety pag kayo po ay nai-stress. Pero huwag niyo pong isipin na ito po ay heart attack. Kasi po ang heart attack po ay pinipress po yung dibdib ninyo. Yun po, heart attack po yun. Ang heart palpitation po ay talagang yung pagbilis po ng tibok ng puso. Magkaiba po yung parang dinadaganan po yung inyong chest. Yun po yung heart attack. Ngayon po, tulad ko sinabi ko kanina, hindi po lahat ng nararamdaman po ninyo ay anxiety po. Pinakamarami po sa nararamdaman ninyo ay nagawa po ng acid reflux. Acid reflux po, ang ibig sabihin, may lumalabas pong asido sa ating tiyan at ito po ay pumupunta sa ating esophagus. Acid reflux ay normal po ito sa mga tao, sa lahat po ng tao, normal po ito. At acid reflux or tinatawag na GER, yung gastroesophageal reflux. Yan pong dalawang yan ay parehas po, no? Pero pag chronic na po siya, matatawag na po itong disease. Kaya po yung GER, magkakaroon po siya ng GERD o GERD kasi nga may di na po disease na po siya. Kung makikita niyo po, no, yung GER po, nung bata po tayo, makikita po natin yan kahit yung mga baby. Minsan po may lumalabas po na puti po na laway sa mga baby po, no? Kasi nga po, meron po silang GER, no? Hindi po disease, GER lang po, gastroesophageal reflux lang po. Ibig sabihin ng reflux, bumabalik po. Bumabalik po. Yung po acid po, bumabalik. Yung pang pagkakaibig sabihin po ng reflux. Kaya nga yung mga baby po, meron silang parang puti na lumalabas kasi nga po lagi silang nakahiga at lagi pong gatas ang kinakain po, no? So, ang GERD po ay chronic disease na po ito. Kaya ang dami nagsasabing members may GERD ako. GERD? Sabi naman ito, meron siyang acid, okay, acid reflux, okay. Pero pag may GERD ka, ito ang mga sintomas ng GERD. Pag ikaw ay sumusuka ng dugo, may GERD ka na. No? Ibig sabihin, chronic na yung sakit mo. Pag ikaw ay mayroong heartburn, minsan isang beses, isang araw, 2 beses, or 2 beses sa isang linggo. Yung may para kang may inaatake sa puso, pero hindi rin iba pa rin yung heartburn wala yung sa atake sa puso. Kasi nga sabi ko, ang atake sa puso ay parang may nakadagan po sa inyo. Yung heartburn po parang umiinit po yung pinaka sa mayroong cheekbone, sa mayroong bone po dito, no? Sa may chest po. Ganun po. At kung meron na po kayong GERD po, mahihirapan na po kayong kumain or mahihirapan na po kayong lumunok po. Yun po yung tinatawag na GERD. Ibig sabihin, yun po ay chronic na po siya. Acid reflux, normal lang po yan. Pero pag pinabayaan nyo po ito, kain pa rin kayo ng kain ng mga bawal,
at inom kayo ng bawal, magiging GERD po siya, chronic po. Kasi po para siyang merong gasgas or lining po sa ating stomach po siya. Ganito po yan Halimbawa, ito po yung ating stomach po, no? Dito po yung stomach, no? Hindi po dito, yun po yung ating mga bituka Yung ating tiyan bituka po yan Nandito po sa taas po ng konti. No? Pag kumain po tayo, bumubuka po yung ating upper esophageal sphincter. May bubuka po dito para pumasok po sa ating esophagus or food pipe, no? And then po, ito po yung ating stomach. Meron po dito na tawag upper at saka yung lower po. Yan po, no? Ito yung ating stomach, no? Pag kumain po tayo, bubuka po yung upper. Pag nasa gitna na po siya, bubuka rin po yung lower esophageal sphincter po. Bubuka rin po siya para pumasok po rito yung kinain natin. And then, sasarado po yan. Kasi nga po, may mga acid po dyan para tunawin ang ating kinakain. Sasarado po yan. Ngayon po, pag kayo po ay stress, ito po, no? Yung iba po hindi naman kumakain ng bawal, hindi naman umiinom ng bawal. Pero, bakit nakakaramdam ng mga sintomas ng acid reflux? Bakit po? Kasi po, ito po yung ating stomach. Pag kayo po nai-stress at overthinking po, yung ating muscle sa loob ng ating katawan at yung ating mga nerves po, gumagalaw po lahat yan. No? So, napupush po niya yung ating stomach. Kaya lumalabas po yung acid, yung acido, lumalabas po. At pagkalabas po niyan, pupunta po yan sa esophagus po natin, sa food pipe po. Ayaw na ayaw po ng food pipe na malalagyan po ng asido. Kaya po pag nalagyan to ng asido, mamamaga po siya or masusugatan po siya. Kaya nga po ang lakis po ng pagmamaga, no? 'Di ba? Yung mga sintomas po kayo po ay choking sensation. Gawa po yan ng acid reflux po. Imagine from stomach pumunta sa lalamunan po natin, no? Sa throat natin. Minsan pa nga may mga tonsillitis or sore throat, no? And then sa dibdib po, yan nga sinasabi ko ng heartburn. And then minsan sumisikip po ang dibdib. And then marami pa, no? Tataasan naman po yan. Meron po kayong tinatawag na dry mouth. Nangunguyo po yung lalamunan po ninyo. Minsan naman po excessive saliva. Masyadong napakaraming laway na parang ang dami, no? At minsan naman po, malagkit ang laway, no? Usually, usually po yung makakaroon ng gano'n, bumabaho po yung hininga, no? And then, pagtapos po noon, hindi pa nasiyahan ng kasi nga may mga nerves po tayo dyan kung meron pong namamaga po, siyempre kasama po, may mga nerves po yan. So, minsan po ang ilong po natin, nagbabrado sa kabila. Minsan naman sa left side. At minsan, tumutunog po ang ating tenga. Then, pumasok pa rin sa ulo. Minsan sumasakit po ang ating ulo. At hindi lang po dito. Then, minsan po masakit po yung ating likod, no? Dito po. Kasama po lahat dyan sa sintomas po ng acid reflux. Ang haba nga po Kaya po, minsan din po, mabibigla kayo na namamaga o namamanas ang inyong kamay. Minsan po, ang mukha po ninyo ay namamanas. Sinok ng sinok. At minsan po, nangangati ang lalamunan. At hindi lang po sinok na sinok, pasintabi po, utot po ng utot. So yun po. Yan po ang mga sintomas ng acid reflux. Sinabi ko kanina kung anong pagka-difference ng ng GERD, no? Chronic na po yun. Ito lang sa atin ay acid reflux. Kaya tignan po ninyo mabuti. Hindi po lahat ng sinabi kong mga sintomas ay anxiety po. Iba po ang anxiety.
Alam niyo po ang anxiety, 'di po ba? Nananamig ang kamay, pinagpapawisan ang kamay at saka paa. Oh, yung heart palpitation and hyperventilation, magkasama sila. Meron yan sa anxiety at meron yan ah, sa acid reflux, no? So, ano pa ba ang mga sintomas, no? O kaya yung mga sintomas pa pag kayo po ay hindi mapakali, no? Ito na po yung isa pang tip. Hindi niyo malaman kung ito ba'y anxiety. Ang sinasabi nila anxiety daw 'to, eh. May mga araw na minsan ay hindi kayo mapakali. Hindi naman siya kalabit. Hindi naman namamawi sa kamay ninyo, 'di ba? Kasi anxiety 'yon, no? Pero hindi niyo maintindihan, eh. Ewan ko ba, bakit nalulungkot ba ako? Ako ba ay ano, bakit hindi ko maintindihan ang sarili ko? Nalulungkot ba ako? Parang natatakot na hindi mo alam. Parang, ewan ko ba, no? Parang gano'n nga eh. Hindi mo maintindihan. Pero ang anxiety, madali lang eh. Marami siyang sintomas na alam mo eh. Balisa ka, madali ka magalit. Pero ito nararamdaman mo na kakaiba. May time na ganito nakakaiba na, ano ba itong nararamdaman ko? Parang hindi ko malaman, nakatayo ba ako sa ibabaw ng planeta or parang hindi ako mapakali na. Handaan niyo po yan. Yan po ay kalabit ng acid reflux. Hindi natin nakikita, may nangyayari po sa loob ng ating tiyan. So yan po ang tandaan ninyo. Pag mayroon kayong time na hindi nyo malaman kung anong nangyayari sa'yo, especially pag kayo po'y natapos kumain. Ako po, minsan ako pag breakfast pag tayo ko lang aba, nag-iiba ang aking pakiramdam. Minsan po, makalimang subo lang ako, aba, nag-iiba ng aking pakiramdam, so tumatayo po ako kagad at hinahanap ko yung aking magic stick na inhaler. Dati pa po yun, ha? Hindi ko alam na ito pala ay kalabit ng acid reflux. No? Hindi po yan anxiety. At minsan po, sa gabi din, yan po ang nangyayari. So, dapat po, ma-realize ninyo mahiwalay nyo po na iba ang kalabit ng anxiety at iba ang kalabit ng acid reflux. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, napaka-dami po ang kalabit ng acid reflux kaysa po sa anxiety. Magkapatid po yan kambal po yan Pag may anxiety ka, magkakaroon ka ng acid reflux. Bakit? Kasi nai-stress ka sa mga iniisip mo. So pag nag-stress ka, tulad ng sinabi ko, magpupush yung muscle, lalabas ang acid. At kung meron kang acid reflux muna, o sige, yung iba daw, nagkaroon sila ng kaya ito sila nagkaroon ng anxiety dahil sa acid reflux. O kung meron kang acid reflux, yung mga nararamdaman mo, iisipin mo rin yun. Mag-i-stress ka rin. Mag-overthinking ka. Hindi ka makakatulog sa nararamdaman mo. Papasok na naman yung kapatid niya, yung kambal niya. Magkakaroon ka ng anxiety. Kaya kambal po yan. Imposible na anxiety lang ang sakit mo. Imposible. Kasi pag may anxiety ka, may stress ka. So, stress, lalabas ang iyong acid reflux o yung acid, no? Baka po tayo ng oras po, no? Pero mahaba pa ang sasabihin ko po So, yun po ang reaction. Alam po niyo sa filosofiya po ng tao, no? May dalawa pong mundo. Yung isa pong mundo ay tinatawag na outside world. At yung isa po ay tinatawag na inside world. Yung outside world po, yung mga nakikita po natin, yung mga nangyayari po sa atin, o nagalit siya, o may nakaaway po kayo. No?
So, pinag-aaway kayo, galit na gagalit ka, o anong mga sinasabi mo, nararamdaman mo. So, yung galit mo, o na-stress ka, or umakyat ka sa hagdanan, may nangyayari sa ating inner world. Yung ating blood circulation, yung ating respiratory, syempre hinihingal ka, may mangyayari sa atin sa loob ng ating sa ating loob ng ating katawan. Kaya nga sinasabi ko nga po pag kayo po'y stress, may pagbabago o may nangyayari din po sa ating tinatawag na inner world. So kaya nga po, pag may nangyayari sa harap sa outer, na-stress ka o naglalaro ka ng Mobile Legends at nanggigigil ka, hindi mo alam na may nangyayari din sa inner world. Yun nga, yung stress mo, gumagalaw ang mga muscle, at pindot na mapupush po niya yung stomach, lalabas po ang acid, yung acid po. At ito po, sa mga buntis po, talaga pong hindi mawawala ang acid reflux. Dahil lumalaki po ang tiyan ninyo, napupush din po yung stomach po. Kaya ganun po ang nangyayari. And then, yung mga sintomas pa rin po, kung meron kayong acid reflux, yung nervous po kayo, yung nervyos, yung hindi mapakali, hyperventilation nga po, tapos yung rapid heartbeat, no? Tapos po yung mga hindi nyo po makontrol yung mga worries po, no? At tapos po, nagigising po kayo sa gabi, sa madaling araw. Bakit po? Kasi po, may time na lumalabas po yung acid po ninyo. Kaya minsan, pag bigla kayo nagising, ba't ako nagising ng ganitong oras? Bakit kaya? Hindi nyo alam na merong something na nangyari po sa loob. No? Kaya po, ang aking advice po sa inyo, kung meron po kayo lahat ng nasabi ko, matutulog po kayo tagilid po, left side. No? Left side po. Dito po sa kaliwa, matutulog kayo sa kabila. Huwag pong nakatiyaya, huwag po sa kanan. No? Iba po yung nakatiyaya. Pag wala kayong asawa, di pwede kayong makatiyaya. No? So, left side po, at taasan po ninyo yung unan para hindi po makalabas ang acid. Kasi nandito po siya kaya nga po nandoon Ganun Pag ganun po kayo natutulog sa right side, nakataas po yung yung ating stomach at lalabas po siya. No? And then, ano pa po yung mga malalaman kung bakit kayo kung meron kayong acid reflux. No? Sweating po, kayo po yung pinagpapawisan. Hoarseness, yung parang yung boses po ninyo parang para po yung boses ng kabayo, nag-iiba po. Meron ba ako nun? Hindi po, kasi meron lang po akong dry cough. No? Tapos meron kayong chest pain. Tapos meron kayong sumuka kayo ng parang merong mapait po na laway. Nasusuka naman kayo na wala po kayong masuka. Yan po yung mga sign po, no? Digay ng dighay, namamanas. Tapos yung jaw, yan. At yung neck, yan po. At bloated. Bloated po kayo. Bakit po bloated? Pag kayo po kakain, sarado niyo po yung bibig niyo pag gumumuya po kayo. Ganun po. Kasi po pag kayo ay kumakain at nakabuka po ang bibig ninyo, pati po hangin ay kinakain po ninyo at pumapasok po yung hangin sa inyong tiyan. Kaya po kayo ay bloated. At huwag po kayong magsuot ng masikip or very tight na pantalon or panjama kasi po pag tight po siya, napupush po ang acid po natin. Ano po yung mga gamot? No? Ang mga gamot po sorry po. Ang gamot po ay antacid, omeprazole, Gaviscon, Maalox pa nga daw Yun po ang mga gamot Kaso nga lang sabi ko nga, bakit ka maggagamot? Kung nai-stress ka naman,
At kung kumakain ka ng bawal, umiinom ka ng bawal, bakit ka pa iinom ng gamot? Useless lang. So ano pa yung mga remedies pag meron kayong naramdaman na sinabi ko kanina, no? So ang remedies po ay luya lang po. Magbalat po kayo ng luya, hiwain niyo po ng maliliit, tapos po pakuluan niyo po sa tubig, siguro mga isang baso po or ganito isang cup po, no? Lagyan niyo po ng honey o konting asukal po para may lasa. Kasi o kaya kung ayaw niyo na may asukal o may honey, pwede niyo po yung idiretso po. Ano-ano po ang mga bawal na pagkain pag meron pong acid reflux? Acid reflux lang po kung meron kayong nagtatain na po kayo or something na sumusuka po kayo at hindi na po kayo makanguya at meron po kayong heartburn, masasabi niyo po na yun po ay GERD. No? Ano-ano po ang mga bawal kainin? Parehas po sa anxiety po. Ano po yung bawal sa anxiety at ano po ang bawal sa acid reflux po? Parehas po sila. Bawal po, pag meron kayong acid reflux, bawal po lahat ng mga asim po. Orange, lemon, calamansi, gatas, alak, yosi, at kamatis po. At lahat ng produkto ng kamatis, ketchup, no? Yung fresh tomato paste, lahat po. Yung hilaw na kamatis, hilaw na sibuyas, longganisa, dahil po lahat po ng matataba po, bawal po. Cheese, butter, french fries, meatloaf, pineapple, ampalaya. Ito po. Dahil meron po siyang bitter, no? Kaya nga po minsan sumusuka ka nga na mapait Ito po ay naobserbahan ko po sa dami ng mga members na nagsasabi sa akin na, ano ba kinain mo? Kasi may naman po siya. Sir, kinain ko lang po tortang ampalaya na may itlog. O sige. Tapos, may nakausap din ako, doon din, ampalaya din. So therefore, excuse me po Therefore po, talagang ang ampalaya po talaga ay dapat na rin pong iwasan. Kape, itlog, yung itlog na pula, yan, dapat nyo pong bawasan. Tapos po yung mga mamantika, no? Yung mga oink-oink, soft drinks, yung betchin, magic sarap, yan, iwasan nyo po yan. Ano po yung kaibigan ng acid reflux? Ay, yung po yung luya nga po, oatmeal na walang itlog, mga gulay, isda na hindi pinirito, at okra. Dahil okra po may parang may lime, no? Meron po siyang laxative po ba? Parang ganun no? Maganda po yan pangpatay ng bakterya. Yakult po, yes, probiotic po yan, pwede po yan. Pero wag pong Milo kasi ang Milo po ay chocolate at bawal din po ang Milo. Pakibos mo aircon. No? And then, yung muscle twitching ay gawa ng stress. Minsan nga po pag natutulog kayo, diba? Gumagalaw yung gumagalaw yung katawan ninyo. Stress po kayo Ako naman po, pag ako'y super stress, binabangungot po ako. Yun po. Yung nahihirapan kayong matulog, hindi na ba kayo umiinom ng kape, yan po ay stress po. Hindi kayo pinapatulog kasi kakaisip, no? At saka kinabukasan, nahihilo kayo. Yan po ang mga super stress at nervyos. No? And then, wag po kayo mapapagutom, wag po kayo mapapakabusog. Dahil ang GERD po ay magkakalabit po sa inyo. Ang heart palpitation po ay gawa rin po ng stress at sobrang pag-inom ng kape.
So, tigilan na po muna natin yung mga nagpo-post po na hindi ko na kaya eh. At ayoko na. Parang ganun po, no? Nakakainis. Susuko na ako. Kasi, bakit? Eh, sino po bang gumagawa ng sakit po ninyo? Di po ba tayo? Bakit sasabihin po natin na ang hirap? Ang hirap ng anxiety. Bakit mahirap? Sino ba gumawa? Hindi mo dinisiplina ang sarili mo. O sino may ano? Kaya po sabi ko po sa inyo, disiplinahin niyo po ang sarili niyo sa pagtulog. 8 to 9 hours araw-araw. Bantayan niyo po yung mga kinakain po ninyo at bantayan niyo po yung iniinom po ninyo. Especially po, iwasan niyo po ang ma-stress po. Napakalakas po ng impact ng stress po. So, after siguro mga 2 days or 3 days po, lalabas na po yung video 7. Ito na po ang last na video na mag-share ko po sa inyo. Lahat po kasi na-experience ko po eh. Ako po naka-experience din po ng GERD. Pero, disiplina ko po ang sarili ko ng 1 month, hindi po ako nakakain nun. Siguro po eh, naghilom na po yung sugat or kumapal na po yung line or yung pinakabalat po or something sa loob ng tiyan natin. Kasi nga po, ang makakakita lang po yan eh, endoscopy po eh. Yung patutulugin po kayo, papasukan po kayo ng parang camera sa inyong bibig po at para po makita sa tiyan nyo kung may sakit kayo, kung meron po kayong gasgas or something. 30 minutes na po tayo. No? Marami po akong sasabihin sa inyo. Yung video 7 po, yun na po yung last na video ko po na i-share ko po sa inyo. Kaya po, napaka-swerte nyo po. No? Kung kayo po ay nagtitrigger sa mga post po ng ibang member, ibig sabihin po, mataas po ang inyong anxiety at kayo po ay balisa. Bagkus kayo po yung magpasalamat pag mayroon pong pinos ang member. Kasi po, meron po siyang pinos na naramdaman po niya na hindi niyo naramdaman. So, sasabihin niyo, ay naku, hindi ko naramdaman yun na. At meron namang pinos ang member na naramdaman niyo na, ay parehas kami. Kaya magpasalamat po kayo. Hindi po kayo dapat mag-trigger. So, yun lang po. No? At hintayin niyo po. Pero dapat po, pag pinanood niyo po yung video 7, konektado po ang video 1, 2, 3 at 5 po sa video 7. Pag hindi niyo po pinanood yung 1, 2, 3 at 5, hindi niyo po maiintindihan yung video 7. Yun na po ang pagtatapos, yun na po ang paghahamon, yun na po para ma-overcome po ninyo ang anxiety ninyo. Imagine, yung iba pong mayroong sakit na anxiety, no? 5 years, 10 years, 20 years. My goodness, pinaghintay pa ng 20 years. Bakit po? Yung iba, 10 years, 5 years. Bakit? Bakit pinatagal? Nasaan ang disiplina? Nasaan po ang disiplina? Nasaan po ang pagbabago ng lifestyle po ninyo? Wala. Ibig sabihin, gusto niyo yung sakit ninyo. No? Salamat po sa inyo at ito po ang inyo pong admin na sabi nga nila sobrang daldal. Kaya nga po ang isang video umaabot po ng 1 oras. At saka po yung mga question po, no? Sinasabi nila na isa tanong ko lang, ang daming sinabi ni Eric ko. Sorry po, no? At maraming pong salamat po. At sa mga nakadata lang po, hindi ko po pwede kayong mag-text po, no? Sa dami po ng ating members, 18,400 na po. Hindi ko po pwede at hanggang ngayon po, namamaga pa po. 1 taon na po siya namamaga, kaka-type po. Salamat po. At God bless din po sa inyo. Dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y ibay ng loob kung mayroong pagsubok man.
liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at dasal.